What is up mga kabisda? Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat, and welcome back to another vlog. So nandito pala tayo sa Tim Hortons guys. May kikitain tayong international student, no? We're gonna be interviewing I think ang pangalan niya is si Jo Marie. Against the light ba ako dito? I'm not sure. But ang pangalan niya I think is Jo Marie. Bisaya po siya, no? So we're gonna be interviewing him, you know, asking him a few questions regarding sa buhay na dito as an international student, the challenges and whatnot. A few moments later. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Tim Hortons, no? So andito na din yung makikitain natin si Jo Marie guys. So nagchika-chika lang kami konti, nagkape-kape lang konti, and I think nasa CR siya ngayon. So aantayin lang natin. So taga-Butuan pala siya guys, no? So malapit lang sa amin kasi Surigao ako eh. So Bisaya din siya. So baka mag-Bisaya na lang kami din sa vlog na to. I hope hindi masyadong maingay sa background kasi nasa Teams na kami. Ito pala si Jo Marie guys. Atay, nakuha mo ako Tagalog kasi magbisaya lang ta sa kaning vlog guys, no? So kauban ako si Jo Marie, no? International student gikan sa Butuan. Jo Marie, say hi na. Hello everyone. Hi. Shout out sa mga taga Butuan diha. Hi, shout out ko sa mga taga Butuan diha. Sumut specialist ako ng asawa nga si Mian. Dilo. Hi. Mian, see you pamilya Ramirez. Kana. See you pohon Mian diha. See you phone my love. So agsugod na ta. Unsay course mo diri ba? Pan ko ba business accounting? Business accounting na sa Pinas. Sa Pinas, graduate ko HRM. HRM, okay. Unsa nakakadugay diri sa Canada ba? Magkuan na ko ba mag 3 months na ko karong December. 3 months. So niya asa ka nag-eskwela diri? Sa Centennial College Progress Campus. Dito ko nag-eskwela guys, Centennial College, Hotel Operations akong ikuha dito. So sa 3 months, kumusta naman so far? So far sa 3 months, struggle gyapon, pero go gyapon ta kay mama tong gusto. Mama tong gusto. Ipili man nato ni. Oh, pili man natong mari dire. Pausod. Pero ana man sila daghang kay sa sugod ra man daw na lisod. Pero once nga man ka dire, tuloy na daw imong buwan. Oh. Ano jud mo agi jud daw ka kuan ka struggle ba kanang face ra sad ni ba? Oo. Nganong Canada man ba? Nganong Canada? Pwede daghan masay mo mag-international student sa Australia, New Zealand, nganong Canada man jud? Ambot bay nganong Canada, pero katong kuan siguro nakoy kauban sa una sa US nag-intern. Plano man gud nila mag-Canada. Sa man sa Canada. Ana na story mi topic po sa Canada na kay lagi dang opportunity sana yung dali ra makasulod. Then nakatrabaho ana. Nya so na lahir ban panahon karon. Siguro no so na dahang opportunities sa Canada. Pero other side ana dahil like expect ko too much. Unsay expectation nimo sa Canada ba? Expect ko mabot ko nga boto dire like smooth bitaw like smooth ang transition like eskwela ko na part-time job. Sabay mo sa asawa, duwa mi time na pero lahi ni tabo like nag-struggle ko sa financial, nag-struggle ko mga trabaho. Pero sa academics, okay problema gid bay. Diya lang gid nga part nga mag-visit ka pang itag part-time. Nadi ang depression, stress. Samot na ikaw ra usa diri. Wala kay masturyahan. Nya sa di ba 3 months na ka diri no? Actually guys, kaning si Jo Marie, nakita na ako ni siya, nahanap na ako ni siya sa Facebook group. So nag-status magud ni siya nga kuan pila na siya kabuan diri o na wala pa siya kahanap og trabaho no. So mo to gi-message na ako siya kay as I said kaning nga vlog is all about kanang international students nga you know naglisod gyapon diri og hanap trabaho after ilang buwan na ba. So 3 months wala jud. Like nakoy kuan for example like katong last na akong ipang-applyan nay mga tawag daghang tawag maabot sa buwa. Problema lang isa akong schedule sa school. Conflict is yun. Mo na nga imbis na nanay opportunity tungod sa schedule. Once kang makita na bitaw na schedule ipasa mo sila. Uy. So tinuod ang ilang giingon may
nga, you know, wala nang trabaho dito sa Canada or kanang lisod na jud kaayo makahanap ng trabaho dito sa Canada. Kay mao ba nang kuan sa social media karon nga, Sa ako, ibis lang ako experience. Hindi lang ko Hindi na mag-generalize ba? Hindi na mag-generalize. Lain-lain ba yan? Siguro, lisod din ba? Lisod. Samot nagawa kay Kayla, ikaw lang isa ka po yung direct. Like, lisod din ba? Need pagka mangitag ka-referral sila kuhan, mangitag trabaho. So, mura na Pinas guys, no? Palakasan niya po siya. As I said in my previous vlog, na palakasan jud ni siya. So, samtang naapa mo sa Pilipinas, maghanap na mo og connection para pag-abot ninyo dire, smooth ang transition. So far sa 3 months nimo, no? So unsa man sa financial na sa ipon ra ka mo rely ana? Sa sponsor na ako. Sa sponsor. Pero ang sa sponsor na ako is ang sa tuition lang. Sa tuition. Depende lang kung maluwis sila, kung muhatag sila kuhan. Sobra. Pero ang ang sa financial nga problema lang ginako is sa kuhan. Kaya gusto ko nga papa siya dire. Masabi na kay partner dire, na kay katimbang. Na kay katimbang sa expenses. For example, mangita na full-time wife. Pwede po kayo meron kami na dito nga kuhan. Kay napo ko sa garama na ilan manggod na partner sila ba. Mas una nakakita ang open work permit kaysa student. Tungkol sa availability. Then, ang wife, i-recommend niya yung partner. So, ay ang partner, trabaho midnight sa Tim Hortons, then yung wife sa Wala yung nakaitot, tapos nakaitot. So, Mayan, pohon. Glantor ba sa vlog? Excited Mayan, mingaw na kayo si Jo Marilio. Kay winter na ba daw, so listen na. Tigbog na. So, kanibay, last question na siya, no? So given the situation, no, kanang lisod kaayo maghanap og trabaho dire, daghan challenges kay ang perspective man gud ng mga taga Pilipinas sa Canada kay murag lain ba. As you said nga murag mag-expect sila nga smooth ra ang transition or pas-pas na makahanap og trabaho. Pero dili na siya ang case generally speaking, no. So unsa may imong mga advice as an international student na struggling makahanap og trabaho karon dire sa Canada sa mga upcoming international students? Ang advice lang bitaw na ninyo, no? If ever nga mag-plan mo dito sa Canada, mentally, financially, physically, ready mo tanan kay as in sa mo tra ka mo ra isa kay digit sa yun, isod. Daga mo magyan yung struggle diri nga din yung magyan sa Pinas. Sa mo tagyabot sa trabaho dapat di mo mamili trabaho. Pag itag trabaho dapat pangyud digid mo madag paglawom gyud kay ana magyan sa sugod man gyud. Nag-struggle ka sa sugod. So once na nga yung sugod na bitaw na kay trabaho, sunod-sunod naman na kanya kuan sa mga viewers diha, ayaw mo ka-discourage ha, kay kanang case-to-case based naman ni siya, no? So nag-struggle siya but naa siya sa mga kailanga wala ka struggle, you know, kanang iyang mga friends kana ani kaila dinidaan, so smooth ra ang ilang transition ba. So it all depends, murag case-to-case basis jud ba. So ako nag-struggle sad ko sa una, you know, part ra jud na siya. So maura to guys, kay daghan ba dayon mag-comment na murag ka discourage mo ka sa Canada, dili man ingana diri makuan mag-bash dayon ba. So maura to disclaimer na guys ha. Di mo gina mawala kasi nga. Daghan jud na. So mauro to Jo Mari, salamat kayo, no. Unta makahanap ka og trabaho as soon as possible po. Ug unta si Mayan, no? Mayan paspasin na diha. Kay di na makaya ni Jo Mari. Makapas na. Yes, pohon. 3 hours later. Alright guys, kasama natin si Hannah tsaka si Jeric ngayon. Si Hannah both of them are from Iloilo. Mag-asawa sila and si Hannah ay international student and si Jeric naman ay open work permit, ano. So kumusta naman kayo guys? Kita din pala ako dito eh. Kumusta naman kayo? You first. So far so good. So far so good. Ikaw pre? Yeah, after the stress, okay na. Nakabawi-bawi na. Ilang gano'n na kayo katagal dito sa Canada? Siyempre, ikaw na una, no? No. Sabay kami. Sabay kayo, okay. 8 months na po kami dito. We arrived April, okay. Ikaw, Hannah, anong course mo dito? I'm taking financial services sa Centennial lang naman. Ikaw, Jeric, hindi mo naisipang mag-aral din? Hindi na kasi siya na yung bahala doon. Okay. Yeah. No choice. Kumusta naman ang experience mo sa pagiging international student so far? Stressful.
Bakit naman? In what No, I way? mean, hindi siya stressful pagdating sa pag-aaral, pero like, ano ba? Basta, pero okay naman. Okay. Carry naman. Carry. Okay. So, I'm gonna jump to my next question, no? Kasi sa social media, di ba, sinasabi nila na mabilis lang or maganda yung buhay dito sa Canada, mabilis makahanap ng trabaho or malaki yung sweldo. Di ba, pinapakita nila na 100K, ganito, ganyan. So, my next question is, totoo ba na mahirap or halos walang trabaho dito sa Canada or walang nahahanap na trabaho for Canada, dito sa Canada? Specifically, actually, for international student to, pero ikaw, iba yung perspective mo kasi open work permit ka eh. So, ikaw muna, Hana. Frankly speaking, mahirap talaga yung maghanap ng trabaho here, especially for international students. Pero meron naman siguro opportunity, pero not as much as sa mga working talaga. Tapos, parang dito, to be honest, need mo talaga ng backer. Need mo ng someone na like, To reference. To refer you, oo. Para mas mabilis na makapasok ka sa trabaho. Yun. Palakasan pa rin talaga. Parang Pilipinas lang din pala. Ikaw naman, anong experience mo bilang open work permit? Yeah, for me, it took me like 1 month nung naka-arrive. Talagang araw-araw, almost 50 applications pinapas ko sa Indeed para lang kasi makatrabaho kasi kailangan for your monthly expenses, ganun. Tsaka mahirap din. And thankful naman ako kasi napunta ako sa isang company na puro talaga Pilipino, halos 95% Pilipino tsaka mga Bisaya din. So, yun. Hindi ka nahihirapan hindi ako nahihirapan mag-communicate tsaka willing silang mag-help for my PR application later on. Ayun, swerte. Gaano ka katagal bago nakahanap ng trabaho pala dito, Jeric? Exactly 1 month nung nakarating kami. Kasi pagdating namin dito for first day namin is nag-start kagad ako apply through online, tsaka nag-pass din personal applications. Pero grabe, para sa akin yung perspective ko about looking for a job here is it's parang kompetensya talaga dito. Ikaw naman, Hana, gaano ka katagal bago nakahanap ng trabaho? Actually, sa 8 months na stay namin dito, hindi pa rin ako nakapag-work. 8 months ka nang walang trabaho? Yeah. I tried na maghanap, pero hirap talaga ulit. Paano ka naman nakaka-survive na like may support ba from anybody? Of course, may support galing sa husband. Support from him, support from my family sa Philippines, tapos dito ko nasa Qatar. And dito din sa Canada. Pero of course, kung walang support, mahirap yun, 8 months. Yeah, sobrang hirap talaga. Nag-try ka naman na mag-apply? Yeah, nag-try ako. And yeah, I know also her struggle na maghanap ng trabaho kasi minsan naiiyak niya na iiyak ka nga dito. I mean, stressful. Paiyak ka na kasi sinishare lang. Isang factor na siguro na hindi talaga siya makatrabaho kasi yung yung schedule sa school talagang pangit kasi merong gap na 2 hours din class. So if kukuha siya ng part-time, mauubos talaga sa travel niya yung yung oras niya. Tama. Then problem din kasi dun bakit like nasa-stress ako pagdating sa paghanap ng work kasi sobrang pressure na sa family. Kasi ang sinasabi nila is yung anak ni ganito or ganyan. Ayoko sabihin nila na like nagde-depend na yan. So totoo. So ikaw bilang isang international student, ano ang mabibigay mong advice sa mga upcoming international student? Just be financially prepared, physically, emotionally, mentally talaga. Yan talaga need ng mga international students. Not only international students, pero kahit yung iba din. Basta like, just be prepared talaga. Okay, ikaw naman pre. Yeah, para sa akin lang pinaka-importante is mentally prepared talaga. Financially, nandyan lang yan makikita mo yan pag nakahanap ng trabaho, pero pinaka-importante mentally prepared kasi mahirap mag-mental breakdown dito wala ka talagang kakampi kundi partner mo lang Tsaka kung wala pang partner, depression ang mahirap talaga dito, yun talaga yung unang-unang kalaban mo dito. Tama. Mental state. Tama. So yun lang guys, baka may gusto kayong i-shoutout sa Iloilo. Actually marami pero sige, shoutout mo pre. Yung mga tropa sa Iloilo, yung family first, yung family ko, parents ko, tsaka yung mga tropa ko sa Iloilo, alam mo nila kung sino kayo kasi sobrang dami niyo. Yan lang. Hindi na mag-isa-isa. Ikaw, family? Family. Okay. Thank you so much guys. Good luck sa journey.
I will be in Vancouver pala from January 3 hanggang 10 ata or parang ganun basta. I will be in Vancouver from January 3. So let me know guys kung anong pwede kong puntahan sa Vancouver, sa mga sa mga viewers ko na taga Vancouver dyan. Let me know kung saan ako pwede pumunta, places to eat around downtown or kahit around, no? Basta wag lang sobrang malayo kasi wala naman akong kotse, or baka may gusto makipagkita sa akin, or baka may gustong magbigay ng regalo sa akin. So you can always, you know, comment down below or hit me up. So yun na nga guys, no? I hope nabigyan kayo ng linaw and idea kung ano yung reality dito, no? Specifically for international students, kasi ginawa ko talaga tong vlog na to, you know, para sa mga international students, kasi karamihan naman sa atin, sa inyo ay pupunta dito as an international student, no? Kasi alam nyo naman yung mga pinapakita sa social media, no? Hindi ko na yan kailangan ulit-ulitin pa, no? So masyado lang nilang niro-romanticize yung buhay dito, but ang reality talaga dito, no, is iba po. Hindi naman ito the same, you know, hindi naman ito the same for every international student. Personally speaking, masasabi ko na majority ganun yung situation. Mahirap po talaga, no? Mahirap po talaga makahanap ng trabaho dito. So be prepared talaga, no? Financially, importante talaga yan guys, as I have said in siguro all of my vlogs na, no? I actually messaged a lot of mga international students guys, no, yung mga nahihirapan maghanap ng trabaho, kaso nga lang yung iba nahihiya silang magpa-interview, nahihiya silang sumali sa vlog. Tapos yung iba naman, ang nangyari kasi is may na-interview na din ako, but nung chinek ko yung audio, may problema pala sa audio. So ayun. So I hope nagustuhan niyo tong vlog na to, and I hope din na may napulot kayong aral, and I hope makakatulong ito sa inyong Canadian journey sa pagpunta niyo dito, and I hope makatulong ito para makapag-prepare kayo, no? Mas lalong makapag-prepare kayo guys. As always po, no, don't consider my videos as a form of discouragement, but consider it as a form of parang guidance and awareness, no? And as usual, I hope nag-enjoy kayo sa vlog na ito guys. Please don't forget to subscribe to my channel and watch out for upcoming videos. Mag-ingat po kayong lahat. Peace!